Hi everyone! Welcome to my channel. So, ito yung cake na gagawin natin ngayon. Bali, 2 tier siya na chocolate moist. Dun sa mga baguhan nating baker, yung tinatawag na tier, yun yung kung ilang, ano bang tawag dito? Palapag? Yun ba yun? Basta kung sa Ilonggo pang sampaw blahaw. Kung pila sa kasampaw, masang tier. Pero yung tinatawag na layer naman, ayun yung kung ilan yung anong tawag dito, hindi ko na alam. In between the filling, yun yung in between filling ng mga cake. So dyan tatlong layer siya sa first tier natin. Yan. Yung kasi hindi makakabalo sa mga amos inaambot. Tapos icing lang, bold icing yung ginagamit ko. Pero later on gusto ko matry yung mga ibang frosting din para may pagpipilian din yung mga customer natin. So yan, pinapakinis ko lang. And yung board pala, gumamit ako ng drum board pero nilagyan ko din siya ng ng 1 inch na styrofoam sa ilalim para matusok ko doon yung ang ginagamit ko pala anong tawag dito, chopstick, yung wooden chopstick. Bumili ako ng wooden chopstick para konti lang yung matatapon pag kinat ko na siya. Kasi pag bumili ako ng mahaba, yung talagang 12 inches na wooden dowel, medyo hindi tayo makakatipid doon. Kaya chopstick na lang. Sa susunod na video ay ipapakita ko sa inyo yung chopstick na nabibili ba. Chopstick na bala kita tunga-tunga na balahaw. Antes ka magkaon ng mga nasa. Yan yung pinabakinis ko lang siya. And then yung color ng icing pala, medyo siya. So yan, pag nag-icing ako ng 6 inches, mas gusto ko yung nilalagay sa piping bag para
easy for me to type out the icing. And as what I've said, 3 layer din siya na 2 inches each. Yan, nilagyan ko din yan, tinusukan ko din yan ng chopstick. Bali 4 yung tusok na chopstick dyan para hindi siya gumalaw. Kasi nga mabigat talaga yung cake na to. So ganun lang. Icing lang ng icing. At yung yung mamaya meron siyang chocolate drip. Diyan medyo kinapos na ng icing dyan, pero makahabol pa din yan. Ito na yung mga bakery, kinakabata mga ninja moves. Kundi kaigoon kinaya. Para nga suabe lang. Pero syempre siguraduhin din natin na na proportion din siya. Kahit na magbawas tayo ng icing sa gilid, proportion pa din doon sa yung proportion distribution ng icing niya. Ayan. Pinaspeed up ko lang tong video na to para hindi masyadong mahaba yung video natin. And mamaya ipakita ko doon yung pinagayahan na picture ng cake para may din para medyo ma-justify din kung nagaya ba o hindi. Sa lahat naman ng cake na pinapagayahan ng mga customer natin, hindi naman yan 100% na magagaya natin. Kahit na ba, for example, ako yung gumawa ng cake na yun. Tapos sasabihin ng customer na, ay gusto ko ganito, gaya-gaya nito. Gawin mo ulit. Hindi talaga magagaya yan. Kahit na sa color, kahit na sa paglalagay ng mga dekorasyon, hindi talaga makaka-copycat yan. May resemblance lang siya, kahaway. Pero hanggang dun lang. Pero hindi mo talaga magagaya ng 100% yan. Pero at least medyo magkamukha. Yun naman yung ina-after ng mga clients natin. Pero syempre maganda yung cake nila. So yan. And yan, tinutusok ko yung sa gilid kasi nga may mga na-trap na hangin dyan. Yan, sa boiled icing, lalabas talaga yung mga na-trap na hangin pag nilagyan mo ng water pag nagpapakinis ka na. Kasi gumagamit ako ng water para magpakinis ng boiled icing. Kasi pag hindi, medyo rough yung palalabas niya. Hindi talaga siya smooth. And hindi ako nasanay gumamit ng scraper na matataas. Yan lang talaga yung gusto kong gamitin. Parang yan lang yung kaya ng kamay kong gamitin. Kaya pag nawala yan, ay nako, riot talaga. Gilit ako pag hindi ko nakita yan. Yung mga anak ko naghuhugas ng mga hugasin. Tapos pag hindi ko nakita yan, ay nako, nananas nagapangita na yan. Diyan kasi nasanay. So yan, tapos na ako mapakinis sa dalawang tier. And naglagay ako ng 11 na bubble straw dyan
Bakit 11? Kasi mabigat talaga. At kahit naman chiffon yung ginagamit ko, 11 talaga nilalagay ko dyan para kampante ako na hindi siya matitibag, hindi siya magagalaw. Para sturdy pa din siya. And nagtusok din ako ng 3 wooden dowel dyan mula dun sa taas papunta doon sa drum board. Kaya lang hindi ko na talaga naitusok pa hanggang doon sa styrofoam doon sa ilalim kasi nga medyo hindi kasi mahaba tong tong dowel na to. 12 inches lang talaga siya. So umapaw sa 12 inches yung cake kasi nga siya 6 na yung taas ng cake. So, dalawang 6. So, dalawang 6, diba 12 na, tapos may icing pa siya. So, talagang hindi aabot doon sa 12 inches. Pero, okay lang naman. Carry naman yan. Kasi nga, naglagay na ako ng chopstick doon sa first year mismo. So, hindi na yan gagalaw. Pero syempre, pag nag-travel, dapat si client balance pa din. Dapat maingat pa din. Kasi nga, cake ito. Dapat yung paglalagyan, pag-handle, balance pa din. So, nilagyan ko lang ng icing yung marks ng dowel dyan. Para hindi halata na doon dumaan yung dowel. And pagkatapos niyan, magme-melt na ako ng ng chocolate. Bali, pinainit ko lang yung kawali. Kasi wala naman akong microwave. Hindi ko pa kaya bumili ng microwave. Bigado lang tayo, bes. Para-paraan lang tayo. Yan. Tapos, sinalo ko yung white and yung, anong tawag yung chocolate na ginamit ko? Hindi yan dark chocolate. Milk chocolate pala. Hinalo ko yan yung white at yung milk chocolate para ma-achieve ko yung medyo light siya. Pero, medyo dark pa rin yung kinalabasan nito. Medyo darker siya compared doon sa original na pinagayahan. Pero, okay lang naman. Carry lang din naman. So, yan. Tinansya ko lang din para ma-achieve ko yung consistency na dapat. Para hindi siya talaga runny. Yung drip natin. And pasensya na pala doon sa background na mga baking tins. Doon ko na lang nilagay. Minsan kasi tinatamad na ako maglagay doon sa kabilang mesa. Diyan na lang siya. At least nakapatong naman, 'di ba? Hindi naman siya nakakalat naman. Nakakalat talaga. Ginastify pa yung self ko. So, yan. And later on na ako maglalagay ng na para doon sa board niya na gold. Lagyan ko lang yan ng double-sided tape. Mamaya ko na i-finish. So, ito naglalagay lang ako ng border design niya, yung talagang maliliit lang na border design niya. May intermission number na naman yung anak ko. So, yan yung mga ilalagay ko na dekorasyon. Dried flowers. And then, yan yung mga dried flowers. Tapos, yan yung flower na edible na binrush ko lang ng slight ng gold dust para maging kagaya siya doon sa pinagayahan natin. So, yan. And, bumili din ako ng 7 and 0 na candle
Pero kasi naputol yung video. Sorry naman. Naputol yung video. Akala ko nagre-record siya. Yun pala, full na yung memory ng phone ko. Kaya ito na lang. Nag-delete pa ako ng ibang mga video para lang makapag-video ako ng ganito. Pero, yan lang siya. Yan. Yan yung original na picture. Credit doon sa may-ari ng original picture. And yan yung ginawa natin, yung reality na yan. So, thank you so much for watching. And please subscribe.